Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1031. Ha! Ano ang nangyayari dito? Ipinaliwanag ni Mandy Zimmer ang sitwasyon tungkol sa isang tao na nag-swap ng 10 taong pag-upa para sa isang tanggapan ng gusali para sa isang villa. Harvey, hindi ko ba sinabi sa iyo dati na ang villa ay libre? Hindi mo dapat tinanggap ang kanyang pera pagkatapos, pero ginawa mo. Tanong ni Mandy. Hindi na kailangang magtanong. Halatang kinuha niya ang pera. Kung hindi rin siya magkakaroon ng $900 sa kanyang bulsa, hayaan ang $900,000 para sa isang kotse. Parang naiintindihan ni Lillian Yates kung ano ang nangyari nung nakaraan. Nais ni Lillian na samplein si Harvey sa buong mukha niya. Ngunit siya sa huli ay pinigilan dahil ito ay ginugol ni Harvey ang pera para sa kay Mandy. Pinakawalan ni Mandy ang isang buntong hininga at hindi makakatulong ngunit minasahe ang kanyang templo sa lalong madaling panahon. Maaaring hindi isipin ng ibang tao ang pagpapanatili ni Harvey ng pera. Ngunit nais ni Mandy na ibalik ang pabor sa nasabing tao kahit papaano, at parang si Harvey ay sinira na ang pagkakataon. Naisip niya na ang kanyang asawa ay umunlad mula pa pagkatapos, ngunit nakaramdam siya ng isang pahiwatig ng pagkabigo ng isang beses muli. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Mandy, alam ni Harvey yun mas lalo lang siyang mabibigo kung siya ay patuloy na nagpapaliwanag. Maaari lang niyang panatilihin na manahimik, galit pa rin si Mandy sa kay Harvey kinabukasan. Siya ay nagpunta sa kanyang kumpanya nang hindi man lang nakikipag-usap kay Harvey. Pagdating niya, nakakuha siya ng balita. Ang site ng konstruksyon ay nasa problema. Ang mga manggagawa sa proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay nagtatrabaho ng overtime sa mga nakaraang araw at mabilis para sa pag-unlad. Dahil dito, si Mandy Zimmer kahit na binayaran ang para sa mga bayarin sa overtime. Ngunit may mali sa isang lugar, ang mga kaugnay na departamento ay nagpunta upang siyasatin ang site ng konstruksyon, at sinabi nila na ang kalidad ng gawain ay nasa ibaba ng pamantayan. Ang proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay nagkaroon ng malubhang problema sa kalidad. Imposible. Ang pangkat ng konstruksyon na ito ay top of the line sa buong bansa. Isang profesional na disenyo ang ginawa din ng ahensya sa disenyo, at ang mga materyales ay ang pinakamahusay na kalidad din. Kami ay nagtayo ng proyekto ayon sa pinakamataas na standard rate na mga villa. Paano ito posible? Ano ang mali? Matapos makakuha ng balita, lahat ng tao sa Silver Nimbus Enterprise ay laking gulat sa nangyari sa negosyo. Hindi nila magawang maniwala sa narinig nila. Minasahe ni Mandy ang kanyang templo, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sinusubukan ng isang tao na i-frame kami. Naramdaman ni Mandy na naintindihan niya ang nangyayari. Dahil sa kay Oscar Armstrong, ang Silver Nimbus Mountain Resort na proyekto ay naging tanyag. Ngunit sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, magiging natural ito para sa kanyang mga kakompetensya na mainggit. Ang tinatawag na problemang kalidad ay maaaring isang tao na sinusubukan na lumikha ng pekeng balita. May ilang mga sospek sa isip si Mandy. Ngunit bago pa masimulan ni Mandy ang paghawak sa sitwasyon, ang salita ay kumalat na sa buong paligid tulad ng sunog. Ang bawat malalaking news outlet ay nagsimulang kumalat ng balita. Ang villa na binili ni Oscar Armstrong sa Silver Nimbus Mountain Resort ay may matinding kalidad na problema. Mas mababang mga raw materials na ginamit sa pag-unlad ng proyekto, at ang mga manggagawa sa konstruksyon ay hindi maganda ang kalagayan at napinsala dahil sa pagbagsak ng mga villa. Ang tinaguriang Silver Nimbus Mountain Resort, ito ba ang pinakamagandang lugar upang magpahinga ng iyong katawan? O isang jerry-built na proyekto? Ang lahat ng mga uri ng balita ay kumalat, at ang Buckwood ay kumukulo. Ligtas na sabihin na kahit ang Country Age ay kumukulo ng kaunti. Dahil sa kay Oscar dati, kahit na ang mga tao mula sa mga lugar tulad ng Walsing at Mordo ay dumating upang bumili ng mga villa mula sa Silver Nimbus Mountain kasama ang kanilang mga koneksyon. Ligtas na sabihin na ang Silver Nimbus Enterprise ay naging bagong upstarts ng tunay sa Buckwood Real Estate dahil dito. Sa paghusga sa pag-unlad,
walang magiging mga problema sa oras na ilista ang pag-aari. Ngunit walang nag-iisip na magkakaroon ng malaking mga problema sa loob lamang ng ilang araw. Ano ang pinakamalaking takot sa konstruksyon ng negosyo? Ito ay isang masamang reputasyon. Kung naisip ng lahat na ang kumpanya ay gumagamit ng depektibong material, tapos na sila. Walang bibili ng anuman sa kanila kahit na gaano pa kaganda ang kanilang lugar at mga patalastas. Magiging sanhi din ito ng isang alon ng mga taong humihiling ng refund sa kanilang mga order para sa mga bahay, kaagad at magiging sanhi ng pagkalugi sa anumang kumpanya. Sa ika-10 sa umaga, sa pamamahala at kaligtasan ng pabahay ng Buckwood ang mga sistema ay kumikilos. Kahit na ang ilang mga tagapamahala sa koponan ng konstruksyon ay agad na dinala ng pulisya para makipagtulungan sa investigasyon. May mga tsismis pa ring nagsasabi na ang lahat ng mga kredensyal ng kumpanya ay binawasan at inihinto ang lahat ng operasyon ng kumpanya. Nang kumalat ang balita, ang Silver Nimbus Enterprise ang negosyo ay paralisado. Si Mandy Zimmer ay nasa isang pulong ng kumpanya. Ang bawat tao ay naglilikha ng isang diskarte, ngunit ang pulong ay nahinto nang ang pintuan ng silid ay galit na sinipa ng pabukas sa sandaling iyon. Kung sino man ang may pananagutan, mangyaring sumama sa amin. Kami ay isang puwersa ng gawain na pinagsama ng maraming mahalagang mga sistema upang siyasatin ang sitwasyon ng iyong kumpanya. Ang taong nangunguna sa pangkat ay walang iba kundi ang pangalawang utos ng Southlight General Police Station, si Alex Swift. At ang mga kalalakihan na kasama niya ay nagmula sa Southlight. Ang sistema ng pamamahala ng pabahay ng Southlight, pangkaligtasang sistema, at iba pa. Ang bawat isa sa kanila ay napaka-propesyonal na malalaking karakter sa kanilang tukoy na mga kagawaran. Ligtas na sabihin na ang Silver Nimbus Mountain Resort ang sitwasyon ng resort ay kasangkot sa interes ng maraming tao. Kahit na ang ilang mga malalaking karakter sa Wall Street lahat ay labis at patago na nakuha ang mga karapatan upang bumili ng mga bahay sa pamamagitan ng koneksyon. Ang kanilang mga deposito ay nabayaran na bilang mabuti. Ngayon na nangyari ang gayong malaking pangyayari, ang pamahalaan ng Southlight ay kailangang magpadala ng isang gawain at bigyan ng lakas ang pahayag ng malalaking karakter. Maliwanag na hindi inisip ni Mandy ang mga bagay na iyon ay tumaas na sa saklaw na ito. Kaya lang niyang walang malay na tumayo at magtanong, "Ako si Mandy Zimmer, ang CEO ng Silver Nimbus Enterprise." Pagkatapos ay sumagot si Alex Swift na walang pag-iimbot na mukha, "Ako ang pinuno ng koponan ng task force na ito, si Alex Swift mula sa Southlight General Police Station. Narito ako upang ipaalam sa iyo. Inaasahan namin na ginamit ang Silver Nimbus Enterprise ang mas mababang mga materyales para sa iyong sariling mga benepisyo at sa mapabilis na pag-unlad, na nagiging sanhi ng malaking pinsala. Hindi namin ginawa. Ang mga materyales na ginagamit namin ay mga top of the line." Tumanggi kaagad si Mandy, "Ang pinakamahusay. Kung gayon bakit gumuho ang isang gusali na ginagawa sa site ng konstruksyon? Sinasabi mo sa akin iyon na may isang tao na sadyang nagdulot ng pangyayari?" Tanong ni Alex habang nakatingin kay Mandy ng malamig. "Hindi namin alam ang alinman, ngunit maaari mo bang bigyan ako ng kaunting oras na walang paggalang sa aking tiyuhin na si Keith Yates? Kukunin kong siyasatin ng mabuti ang sitwasyon at bigyan ka ng patas na pahayag." Nataranta si Mandy. Kailangan niyang banggitin si Keith Yates sa sandaling iyon. "Si Keith Yates ang iyong tiyuhin?" Tanong ni Alex na walang malay. Ngunit nagbigay siya ng isang malamig na pagtawa pagkatapos ng isang maikling panahon. Si Keith Yates ay naging isang taong walang pag-iimbot sa pamahalaan. "Magiging tapat ako sa iyo. Umawak siya ng malaking responsibilidad dito. Sinabi na niya sa akin ang tungkol dito. Lahat ng kalalakihan ay pantay-pantay sa mga mata ng batas. Hindi mahalaga kung sino ito ang gumawa nitong nakakapinsalang bagay, ayusin namin ito alinsunod sa batas. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling ko ang bawat isa sa inyo sa Silver Nimbus Enterprise upang makipagtulungan sa pagsisiyasat, lalo na ang kagawaran ng responsable sa pangangalap ng mga materyales. Sumama ka sa amin agad sa istasyon ng pulisya." Ang mga empleyado ng Silver Nimbus Enterprise lahat ay nanginginig sa takot matapos marinig ang mga sinabi ni Alex.
Narito sila upang kumita ng pera mula sa kumpanya mismo, ngunit maaari pa silang itapon sa bilangguan bago pa man sila kumita ng pera. Lahat ay natakot, lumala ang mukha ni Mandy at sumagot, Team Leader Swift, umaasa ako na maaari mong alisan ng takip ang katotohanan. Ang mga tao sa kumpanya ay walang anumang mga pagkakamali kahit kailan. Kasama rin dito ang mga materyales. Kahit na si Senior Oscar Armstrong ay bumili ng pag-aari dito pagkatapos ng lahat. Paano pa kami maglakas loob na gamitin ang mas mababang mga materyales? May nag-frame sa amin sa oras na ito. Kailangan mong dalhin mo kami ng hustisya. Ganoon ba? Maaari mo bang igarantiya na ang mga materyales ay walang problema sa lahat? Dapat mong malaman na gumagamit ang iyong site ng konstruksyon ng 10-10 tonelada ng mga materyales bawat solong araw. Maaari mo, ang CEO, kahit na pangasiwaan ang lahat ng bawat isang araw. Tulad ng para sa kay Senior Oscar Armstrong, ito ba ay dahil sa iyo alam na bumili siya ng ari-arian dito at ikaw ay walang pag-aalala tungkol sa pagbebenta ng mga ito? Kaya mo yang muling subukan na i-cut ang mga sulok at kumita ng maruming pera. Sinasabi ko sa iyo, maraming tao yung inutusan ang mga vilya mula sa iyo. Kung malaman natin na mayroon talagang isang problema sa kalidad ng iyong mga bahay, makikita mo pagkatapos. Ginagawa mo ang katumbas ng pagkakasala sa kabuuan ng maraming malaking mga shot. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makapasok pa sa circle ng negosyo ngayon. Tumawa ng malamig si Alex Swift habang naghahatid ng kanyang pagsasalita, ginawa ang mukha ni Mandy Zimmer na mawala ang lahat ng kulay. Alam niya na ang pagtanggi sa sandaling ito ay walang saysay. Dahil may nangyari talaga sa site ng konstruksyon, sa sandaling ito, ang mga tao mula sa Buckwood Police Station ay dumating. Sino ang taong may pananagutan sa lahat ng ito? Kami ay nakatanggap ng isang hindi nagpapakilalang ulat na ang Silver Nimbus Enterprise na negosyo ay hindi binibaliwala ang buhay ng tao, ang pagbibigay sa pamilya ng mga biktima ng $150,000 upang masakop ang isyu ng kalidad, umaasa na ang mga pamilya ay hindi magiging sanhi ng isang malaking gulo. Sinusuway nila ang batas. Ano? Si Mandy ay natulala sa malaking label na ito sa kanyang ulo sa sandaling iyon. Kailan pa siya humiling sa isang tao na magbigay ng pera sa mga tao? Sa gilid, pinakawalan ni Alex ang isang malamig na ngiti at sinabi, nakikita ko kung paano ito. Hindi nakakagulat na magagawa mong taim-team na minampa na walang mga problema sa iyong kalidad. Nagpadala ka na ng mga tao upang suhulan ang mga biktima ang kanilang mga pamilya upang subukan at masakop ang katotohanan. Umiling-iling si Mandy. Hindi ako nagpadala ng sinuman. Pagkatapos sino ito? Ang pulisya mula sa istasyon ng pulisya ng Buckwood ay inilabas ang kanyang telepono, pagkatapos ay nag-play ng isang video. Ang taong nasa video na nagbigay ng isang bughouse ng cash sa lalaki na may sakit. Nagbigay ng mas malapit na hitsura si Mandy, pagkatapos ay napaupo siya sa sopa nang hindi nagsasabi ng isang salita para sa isang mahabang panahon. Si Lillian Yates. Ang taong nagbibigay ng pera ay walang iba kundi si Lillian, na nangangahulugang hindi mapagtatalunan ni Mandy. Marahil ay nais ni Lillian na tulungan si Mandy na malutas ang problema matapos marinig ang balita. Ngunit naitala ang lahat sa sandaling iyon, ito ay matibay na patunay. Hindi lamang ang kalidad na mas mababa, at gayon pa man ay sinubukan mo upang suhulan ang mga pamilya ng mga biktima. Isang kumpanya na tulad nito ay dapat na mabankrupt. Kapag kumalat ang balita, ang lokal na real estate ang mga kumpanya sa Buckwood ay tumitingin sa Silver Nimbus Enterprise. Iyon ang dahilan kung bakit para sa isang panahon, galit na mga exclamations ay tumataas sa lahat ng dako. Ang pagpasok sa negosyo para sa Silver Nimbus Enterprise ay labis na maapektuhan din. Kahit na ang mga tao ay mabilis na nawasak kamakailan sa renovated sales office. Ang mga taong nakikipagkumpetensya upang bumili ng bahay lahat ngayon ay nais ng isang refund. Para sa maikling panahon, ang sales department ay pumutok sa kanilang ulo. Bukod doon, kahit na si Oscar Armstrong ay apektado ng mabigat.
Ang ilang media ay sinabi pa rin na tinanggap ni Oscar ang isang malaking bayad sa pag-endorso. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumilos sa eksena pabalik noon. Alam niya na may isang kalidad na problema sa Silver Nimbus Mountain Resort, ngunit tinawag pa rin niya itong pinakamagandang lugar upang magpahinga sa kanyang katawan at peke ang pagbili ng villa. Nakikipagtulungan lamang siya sa Silver Nimbus Enterprise upang mag-hype pataas sa proyekto. Tunay na walang kahihiyan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Di nagtagal, dinala ni Alex Swift si Mandy Zimmer para sa pakikipagtulungan sa kanyang pagsisiyasat. Ang buong pamamahala at operasyon ng kumpanya ay bumaba sa lubos na kaguluhan. Ang sitwasyon ay tunay na kakilakilabot. Kasabay nito, karaniwan, si Oscar Armstrong ay bumibisita pa rin. Siya ay hindi umalis sa mga nakaraang araw. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa labas. Bigla, ang ilang ingay ay nag-echo sa mga pasilyo. Ano ang nangyayari dito? Hindi mo ba alam na kayo ay kailangang maging tahimik sa mga ospital? Sinenyasan ni Oscar Armstrong ang isang nurse sa tabi niya upang makita kung anong nangyayari sa labas. Ngunit sa sandaling ito, ilang mga tao ang sumugod sa silid. Sila ay mga mamamahayag ng media. Senior Armstrong, narinig namin na tinanggap mo ang milyon-milyong dolyar na halaga ng mga bayarin sa pag-endorso upang kumilos ng isang eksena sa kanilang site ng konstruksyon, tama ba iyon? Alam mo na mayroong isang problema sa kalidad ng Silver Nimbus Mountain Resort. Iyon ba ay totoo, ngunit pinili mo pa rin na maging tagapagsalita dahil sa pera, at pinili mo ang paraang iyon upang makagawa para sumikat ang Silver Nimbus Mountain Resort. Ngunit may mali sa puno ng proyekto dahil pinabilis nila ang pag-unlad. At may mga malubhang kahihinatnan dahil dito. Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Sa sandaling ito, inilagay ang mga mikropono ng mga mamamahayag sa harap mismo ng mukha ni Oscar. Ito ay malaking balita, at tiyak na sasabog ito. Hindi na iginagalang ng mga mamamahayag si Oscar bilang ang pinakamataas sa propesyon ng medikal. Gusto lang nilang sumikat, ang ilang mga pamilya ay dumating sa sandaling ito, at itinuturo sa ilong si Oscar habang tinatakot siya. Oscar Armstrong, bastard ka. Kung hindi ito para sa iyo na pumunta sa site ng konstruksyon, gagawin ng aking anak na maging maayos. Alam mo na mayroong isang kalidad na problema, ngunit hindi mo pinigilan ang proyekto, at gayon pa man ay pinanatili mo ang pag-advertise. Hindi mo binabaliwala ang buhay ng tao dito. Ang mga taong katulad mo ay nabulag ng pera. Ikaw ay hindi karapat-dapat sa puting Amerikana na suot mo. Di nagtagal, hindi lamang nagsimulang bumasag ang mga pamilya sa lahat ng bagay sa paligid. Ang kanilang pag-iyak ng galit ay hindi tumigil pati na rin. Lahat sila ay na-emotivate ng iba. Naisip nila na si Oscar Armstrong ay kailangang kumuha ng malaking responsibilidad para sa kapakanan na ito. Ano ang nangyayari dito? Si Oscar ay natulala. Senior Armstrong, ang villa na binili mo ay gumuho ng may tayo ito sa kalahati kagabi. Ilang manggagawa ang inilibing sa ilalim ng basurahan. Kahit na silang lahat ay na-save mula sa basurahan, isang manggagawa ay napinsala ng matindi, at partikular iyong manggagawa ay kasalukuyang na-hospital sa ospital na ito. Ang kanyang sitwasyon ay talagang katakot-takot, kailangang may sigawa sa kanya ang operasyon ng craniotomy sa lalong madaling panahon. Kung hindi, siya may posibilidad na mamatay. Mabilis na lumakad ang isang doktor at sinabi kay Oscar kung anong nangyari. Ano, nangyari ang bagay na ito? Tumayo agad si Oscar. Ayusin ang operasyon. Ako ay gagawin ko ito sa aking sarili. Lahat ng mga mata ng mga doktor at nurse ay kuminang pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Walang sinuman sa Bacolod People's Hospital ang kahit na maglakas loob na gawin ang operasyon na ito. Ngunit si Oscar na gumaganap ng operasyon sa kanyang sarili, posible ang operasyon. Ngunit walang nag-iisip na ang mga pamilya na iyon ay nagsimula siyang mang-iinis habang nagtuturo sa kanyang ilong. Ikaw bastard na walang pangangalaga sa buhay ng tao. Huwag kang maglakas loob na hawakan ang aking anak. Oo, ang aking asawa ay nasa kanyang kama ng kamatayan,
Ngunit ikaw ay nakipagtulungan sa Silver Nimbus Enterprise upang itago ang totoo. Tiyak na papatayin mo lang siya sa operating table. Maaari kang gumawa ng anuman kung kasangkot ang pera. Wala kang etika sa medikal. Hindi kami nagtitiwala sa iyo. Hindi namin nais na magsagawa ka ng operasyon. Gusto naming magbabayad ka sa iyong buhay. Nabalisa ang mga pamilya. May pumili pa pataas ng isang ashtray at sinampal ito sa ulo ni Oscar. Ang eksena ay nasa kumpletong kaguluhan sa oras na iyon. Si Oscar ay parang tamad. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakakakita ng isang sitwasyon na tulad nito sa buong taon niya sa larangan ng medikal. Kabanata 1035. Si Oscar Armstrong ang nangungunang lalaki sa larangan ng medikal. Karaniwan, kapag nais niyang magsagawa ng isang pamamaraan, maraming malalaking karakter ang luluhod upang humingi sa kanya. Ngunit ang isang tao ay talagang hindi naniniwala sa kanya sa araw na iyon. Sa halip, nais nila siyang magbayad sa kanyang buhay. Kahit si Oscar ay hindi maisip kung ano ang nangyari. Paano ito posible? Ang pinakamahalagang bagay ay nagtiwala siya kay Harvey York. Siya ang punong tagapagturo para sa Sword Camp, ang mitolohiya na naganap laban sa 5 pinakamalakas na mga bansa sa pamamagitan ng kanyang sarili, tunay na isang alamat. Paano ang isang tao na tulad nito ay humukay sa kanya ng isang malalim na libingan tulad nito? At sa kayamanan ng taong iyon, kailangan pa ba niya ang kanyang asawa upang magpatuloy sa isang proyekto na binuo ng mahinang klase na materyales upang makakuha lamang ng kaunting pera? Hindi na kailangan. Ang yaman ng lalaki ay maaaring makipagkumpetensya sa mga bansa. Gagawin niyang hindi kahit na gumawa sa isang tulad ng walang halaga ng pera. Nang walang pangalawang pag-iisip, galit na galit si Oscar at sinampal ang pader gamit ang kanyang kamay at bumulalas, tahimik. Bibigyan ko ang lahat ng isang patas na pahayag tungkol dito. Dalhin ang pasyente sa operating room. Kukunin kong magsagawa ng operasyon sa kanya mismo. Kung namatay siya dahil sa matinding pinsala, babayaran ko ng buhay ko. Di nagtagal, ang mga pamilya ay hinailan ng mga doktor mula sa ospital. Ang ilang mga nurse ay malamyan na naihatid ang pasyente sa operating room. Pumasok si Oscar sa loob upang magsagawa ng operasyon sa pasyente sa kanyang sarili. Ang sitwasyon ay tumindi pagkatapos kumalat ang balita. Alam ng lahat na bihira si Oscar Armstrong na gumanap kamakailan. Inisip ng media na nagsimula siyang magsagawa muli para sa isang nasugatang manggagawa dahil siya ay nagkasala. Kasabay nito, habang si Oscar ay nagsesave ng isang tao, ang sitwasyon ay tumaas ng labis. Ang mga tao ay pinananatiling madilim at handa na magdulot ng isang kaguluhan sa Silver Nimbus Mountain Resort. Kasabay nito, sa bahay ng pamilya Yates, sina Lola Yates at Keith Yates ay nakaupo ng magkasama-kasama ang iba. May isang tao sa kanan nila. Siya ay nakangiting habang nakatayo doon. Kung si Mandy Zimmer ay naruroon, siya ay nakilala na siya ang representante ng direktor ng Departamento ng Proyekto para sa Regency Enterprise, si Grant Bright, ang taong nagmamaneho ng BMW 7 Series. Tumingin si Keith kay Grant at sinabi, "Oh, Grant, pwede ba talagang makuha ang kumpanya sa ganitong paraan?" Medyo nag-aalangan din si Lola Yates. Ang sitwasyon ay tumaas na sa paraan na lampas sa kanilang imahinasyon. Ngumiti si Grant at sumagot, "Lola, Tatay Keith, panigurado. Napunta ako sa industriya ng real estate ng Buckwood para sa maraming taon para sa isang magandang dahilan. Nagpadala ako ng isang tao upang magpalit ng buhangin ng ilog sa buhangin ng dagat. Nawala na siya sa pera na ipinadala ko sa kanya. Bukod, sino ang maaaring makaisip na ang 1 tonelada ng buhangin ng dagat ay sapat na upang maging sanhi ng isang malaking kaguluhan? Bilang karagdagan, ang mga kagamitan sa pagsubaybay sa lahat ng site ng konstruksyon ay nawasak. Iyon ang dahilan kung bakit hindi malalaman ng pulisya ang katotohanan, kahit gaano pa ka-advanced ang puwersa ng pulisya. Kung iyon ang kaso, si Mandy ay makukulong, hindi na siya makakalabas pa. Nasimangot si Keith habang tinanong niya ang tanong. Ngumiti si Grant, "Tatay Yates, hindi ba ito ang ating layunin?
Kung kailan iyon ang mangyari, magagawa mong gamitin ang iyong impluensya sa pamahalaan at subukang gawing mas mababa ang mga bagay. Siyempre, ang kondisyon ay hayaan ang pagbili kay Mandy ng shares mula sa pamilyang Yates. Gamit ito, ang kontrol ng Silver Nimbus Enterprise ay mapupunta sa pamilyang Yates. Medyo sumimangot si Keith. Kung tumaas ang mga bagay, mahirap makuha ito sa ilalim ng kontrol. Ngumiti si Grant at sumagot, panigurado, Tatay Yates, magkakaroon ako ng paraan upang mapanatili ang kontrol sa mga bagay, dahil tinanong mo ako ng isang bagay, gagawin ko ito ng maayos, walang magiging problema. Ang kailangan mo lang gawin dito ay upang bigyang pansin ang Sky Corporation at huwag hayaang mamag-aitan ang Sky Corporation, kung hindi, ang lahat ng ating mga pagsisikap ay masayang. Pagkatapos ng lahat, si Prince York ay hindi isang tao na maaring nating paglaruan ng magkasama,